nangyari, nakareport agad sa DZMM. Radyo Patrol sa Istreta. Sa Istreta. Oras, alas 8:26 ng umaga. Tuloy-tuloy tayo, partner, sa ating usapan. Punta tayo sa DBM. Bakit? Sapagkat, syempre, ano na nga ba ang mangyayari ngayong pinaplano ng Kamara na ibalik yung pondo? Tapos ang DBM, si Secretary Amena, na dapat kausap natin siya today. May Oo, commitment ano siya sa atin nangyari? today. Mukhang may emergency, kaya may iba siyang ibinigay sa atin. At ano yung napagkasunduan with DPWH kasi yung budget din na yung kinukwestiyon. Tsaka 10 days, binigyan sila 10 days Ay, ng sarili nila. para ayusin. Ayan. Oo. Sige. Alamin natin mula kay DBM, Undersecretary Gadeso Plibiran. Yusek, good morning po. Doris at Robert sa Tandem ng Bayan. Hello, magandang umaga po, Sir Robert, at good morning din po sa isa sa mga pinaka-nilarespeto kong journalist na si Madam Doris Bigornia. Ikaw talaga, oo. Good morning Good po. morning! Ma'am, Good morning po. Ayan. Yes po. ito po, nag-meeting ang secretary natin ng Oo. DBM plus the DPWH. Bigyan nyo nga po kami ng konting assessment bukod doon sa timeline na pagkasunduan nila. Ano pa po yung balak nilang gawin para doon sa budget po natin for 2026? Well, in line po sa utos po ng ating pong Pangulo na si President Bongbong Marcos, magkakandak po ng and legitimate review ang Department of Public Works and Highways sa lahat ng mga projects po na naka-include dun sa project list ng DPWH sa 2026 NEP. So when I say sweeping review, legitimate check po yan, iisa-isahin po nila lahat ng item dyan, titingnan kung meron ba talagang mga insertions dyan, may mga duplicative entries ba dyan, may mga completed projects ba na nakalusot, at kung bakit, sino ang dahilan kung bakit nakalusot yung mga yun. At linisin po yan, i-cleanse po yan ng DPWH in close coordination po with DBM kasi po, di ba, ang DPWH po nung nakaraan ay nag-submit na ng kanilang completed project list sa DBM. Lahat po yun isasubmit namin sa DPWH along with their attachments para po maaral po ni Secretary Vince Dizon at ng kanyang mga tao. So, ang binigay pong timeline sa kanila ay less than 2 weeks. So, I heard po, 10 days po yan. 10 days. And then oo. after po nilang ma-cleanse, ayan, at isa-pinal, yung bago pong listahan na yan, magsasubmit po sila ng tinatawag nila na cleansed list of projects or yung kilala nga sa tawag na errata sa Kongreso. Ayun, oo. Pero, ma'am, pakitulungan mo lang naman ako na ipaliwanag din sa ating mga kapamilya. Medyo mataas para sa akin eh. Anong ibig sabihin kapag yung sinasabi mong na-cleanse na, ano ang bentahe niyan para sa ordinaryong tao? Yan. Ibig pong sabihin yung mga legit na projects lang po ang ilalagay doon. So, yung mga kailangan lang na project, Oo. yung mga walang impluwensya ng kahit sinong politiko o yung mga walang duplicative entries, yung mga nadodoble. Kasi yan po yung mga naging issue eh. Oo. May mga sinasabi po yung iba nating mga ginagalang na kongresista na meron daw mga duplicative entries, yung mga doble-doble, pare-parehas po ng amount, hindi malaman kung bakit. At meron din daw pong mga completed projects na pero na-include pa sa NEP. So ang sabi naman po ni Secretary Vince, kung ganon, pag duplicative ang entries, tatanggalin mo yung isa. Oo. Kapag naman po completed works, edi syempre aalisin mo na. Mga ganun po yun. So aaralin po nila ng maigi yan. Para po kapag isinubmit yung errata or yung revisited, yung change and cleanse list of projects sa ating Congress, malinis na po yan at pwede na po nila talagang pag-aralan. So, wala na mga insertion, wala na mga ham and cheese. Wala na po. Hindi na po papayagan yan ni Secretary Vince Dizon at ni Sec Mina. Ayun. Opo. Yusek, isa pa po. Paano ang gagawin natin? Di ba ito po pinag-uusapan
natin ay DPWH pa lang po. Yan, oo. Hindi ba nakikipag-ugnayan na rin ba ang DBM para sa ibang utos ang DBM na para sa ibang agencies din na baka gusto na nilang mag-erata din? Actually, depende po yan sa mga departments. At kaya nga po, di ba, ipinapasa po ang NEP sa lower house at sa Senate para po sa kanilang thorough review. Kaya nga po, di ba, kapag pinasa po yan, nagkakaroon po ng mga individual congressional hearings between the Congress and the implementing agency para po masuyod nila isa-isa yan Ngayon, kapag po nakita nila na, teka lang, itong project na to, parang hindi naman dapat na nandito to Parang kahina-hinala to The Congress po has the capacity po to delete, to realign, or to change, increase or decrease the amount of project indicated po in the NEP. Kasi po, once the NEP reaches the Congress, it's not the NEP already it's the HGAB already, or the House version of the General Appropriations Bill. So, yan po yung aaralin na nila. Okay. Pero ma'am, paano ang mangyayari sa atin? So, dahil nga... Kasi po, sir, madagdag ko lang po. Ay, go. Madagdag ko lang po, no? Sorry po, sir. May dagdag ko lang po. Ang DBM po kasi is not a super agency Kasi po kung ganyan ang mangyayari, di parang lahat ng agency nagre-report sa amin sa bawat linya ng proyekto. Kagaya po niyan, ang DPWH po, mabanggit ko lang, 16,000 po ang locally funded at foreign assisted projects niyan. Syempre po, kapag ipinasa ang project list sa DBM, i-adapt namin yung listahan nila dahil po sila po based on law, malinaw po yung batas na dapat ang ahensya ang nagsusuri ng mga proyekto nila. Bawat taon, DBM po sends out a national budget call na may malinaw po na instructions. Ang nakalagay po doon, dapat bago nyo ilista yung mga proyekto nyo, naka-align yan sa regional, national at regional priorities. Dapat shovel ready yan. Dapat kino-ordinate nyo sa regional development councils at dapat siguraduhin nyo na kumpleto yung dokumento na isimusumit nyo sa DBM. Even po yung DPWH mismo, meron po silang Department Order Number 7 Series of 2022 na nagsasabi na kailangan may RDC endorsement at technical justification gaya po ng mga feasibility studies, row studies, yung mga project po bago po nila isama sa anumang project list na ipapasa nila sa DBM. So same thing po with other agencies and departments. Kasi po DPWH, for instance, let's be realistic here po. Wala pong engineers or architects ng DBM. Yung 2026 NEP po kasi merong 15,184 locally funded projects. And we have 40 foreign-assisted projects from the DPWH. 700 plus pages po yung listahan na yan. Kami naman po sa DBM, syempre we are budget people po. Wala po kami ni isang civil engineer or architect. So, hindi po namin expertise o trabaho na i-inspect yung bawat flood control project. Hindi po parte ng mandato namin yun Hindi po kaya ng DBM na i-check kung tapos na ba yung project o may right-of-way issue. Ang role po ng DBM, ayusin ang budget, hindi po yung technical specs ng project. At kung may tapos po na project na naisama ulit dun sa listahan, syempre po, yung ang tanong po doon, sino po yung dapat managot? Kung tama. totoo po na may mga proyekto na tapos na pero isinali pa rin doon sa 2026 fund para pondohan ulit, dapat paliwanagin po dito yung implementing agency. Correct. Questionable yun, partner. Oo. Nagigets ko yun, Yusek, na dahil albaw sa budget ng DPWH, wala silang arkitekto, wala silang engineer to check. Yan. Pero during the hearing po kasi sa Senado, ang sinasabi po ng mga senador,
Ang DBM ba, walang capability, hindi na tayo doon sa specifications. Ang Oo. sinasabi po, nakita ninyo, pare-parehas lahat ng figures. Yun na nga Nakita ninyo na sa iisang lugar, nakailang doble yung entry Oo. nila. Hindi ba nakita ito ng DBM at hindi in-erase ng DBM sa DPWH? Bakit nangyari ito? Yun po yung point ng mga senador, particularly si Senator Panfilo Lacson during the hearing. Oo. Opo. Ipailiwanag din po yan sa Senate nung pinatawag po ang DBM. Pero to be clear po kasi, yung listahan po kasi ng DPWH, sinesend sa DBM a few days before the printing of the NEP. Di po ba? Opo. So parang iilang araw lang po yung ibibigay sa DBM para ma-scrutinize yan eh. Siyempre, yung mga duplicative entry, meron po yan. Actually, napansin po yan ng aming bureau. At sinulatan po ang DPWH about dyan. Tinanong, bakit ito? Duplicative entry, Correct. ganyan-ganyan. Sumagot naman po ang DPWH, sasabihin po nila sa amin, kasi po ito phase 1 to, ito phase 2, ito Ginastify. phase 3. Siyempre naman po, halimbawa po, sabihin na natin, Marikina River, iba-iba pong pare-parehas po ng pangalan yan eh. Kunyari, Marikina River Dredging. I'm just saying an example. No? Kung sabing Marikina River Dredging, hindi naman po namin alam kung anong section ng Marikina River yon. Correct, Ito bang correct. section na to o doon sa may kabila or what. So it's really up to the implementing agency to identify and specify kung anong section, kung anong coordinates ng project na yun, whatever. At sinagot naman po nila. So kami po, bilang, syempre, may nakalagay po sa budget call namin na dapat RDC approved yan, inaral nyo yan, recommended ng district engineer at regional office nyo yan, and vetted ng head of agency nyo yan. Syempre po, pag pinasa sa amin, may presumption of regularity yan Otherwise, lahat po ng mga proyekto ng mga ahensya, di ba? Hindi lang po ng DPWH, isa-isahin ng DBM. Hindi naman po kami super department. So para ang mangyayari po ba, department, ang DBM magiging super department to sub-department na lang yung iba-iba. Tandaan po natin, ang bawat department may sarili-sarili pong planning office yan. May sarili-sariling budget and finance experts yan. May sarili po silang operations people. They have their own head of agency who is responsible for the budget proposals. So, yun po yung sa amin. Ang maganda lang dito, partner, nakakalkal yung issue at willingly yung secretaries ready sila na evaluate ulit, na pag-aralan ulit. Papag-aralan ulit. Pero Opo, yan po ang kagandahan po ni Secretary Vince Dizon. Talagang sinabi niya na there will be no stone left unturned. Talagang iisa-isahin po niya yan. Alam niyo naman po si Secretary Vince, workhorse po yan para sa ni Secretary Amena, no? At talagang illegitimate check nila yan, bawat proyekto ng DPWH na nakalagay dun sa list. Kaya po, I understand, yesterday po, nagsimula na po yan sila. So let's just give them a few days po, and then they will present the cleansed list of projects po for the review of our honorable members of Congress. Alright. So, pagkatapos nyo wasiwasin Ayan. yung mga proyekto na hindi naman talaga dapat Correct. naandyan, gano'ng kalaking porsyento po ang matatapyas doon sa budget na po pwedeng Ilagay sa iba, ano? yan, oo, Opo. hindi naman divert, ilagay o May ilaan realign sa iba, oo. Opo, yan po hindi pa po namin masagot dahil ongoing pa po yung review ng DPWH dyan in coordination with DBM. Pero po once ma-finalize and we can give you a final figure, and then it's up to Congress po kung saan na nila ilalagay yung excess na budget na makikita nila na po pwedeng i-realign. Like for example, for classrooms or for other important line items po sa budget. Ay, di mabuti kung ganun nga ang mangyayari ng partner. Mapakinabangan yung iba pang pondo. Oo, na kailangan talaga ng mga tao. Kung ano naman na nakikita natin dyan, magtataka ka at magtatanong ka talaga So, hindi naman pala kami dapat mag-expect, ma'am, na meron kayo mga engineer dyan na mag-check. Kasi nagulat kami ni Alvin, bakit walang engineer ang DBM? Wala daw kayong expert na pwedeng mag-check. Sabi din doon sa hearing sa Senate, wala. Kaya hindi nila kakayanin Wala po kasi po,
i-check po ang kung DBM po yung ay lalim oo. ng binaon ng mga bakal, mga Oo. ganun, wala Kaya silang lang. ganun. Oo. Wala po sir talaga kahit isang engineer, Oo. wala po ang DBM at architect. Kaya po Mm-mm. paano hindi po namin masusuri yung bawat Mm. floodway drainage or dike. Correct. Hindi din po Yan. namin ma-assess kung nasan yung construction. Tama. Kasi Hindi nga, po saklaw dapat, ng DBM bago pa mandate nabigay yan. sa DBM, na-check na yan, Dapat nasala na yan malinis di ba? Oo, oo. Mm-mm. Opo, kagaya paano- rin po 'di ba kunyari po DHSUD, housing. Mm-mm. O yan. O paano naman po i-check ng DBM? Halimbawa, ako po, ipadala niyo dun sa Ako? housing. Tatanungin niyo, Tayo Gadgets, dyan. tingnan mo nga Oo. kung tama ba yung specifications nung housing, Mm-mm. yung espasyo nung Correct, kanilang correct. ano ba to, nung yung floor area. Naku. Hindi parang tatanga po ako doon at nakatulala lang ako doon sa Correct, sahig. Kasi wala naman po akong expertise to do Tama, that. tama. Partner, ang expertise ni Gades, Mm. pagsasaing. Ah. Di ba yung titignan mo gaano karami yung tubig? O, di ba? Meron yan, Nga ganito po, eh. pati nga pong pagsasaing. Oy, minsan nga, yung iba Oo. hindi pa kaya yung ganun. Ako, hindi Kaya ko nga. kaya yan. Oo. Nahihirapan din ako. Pero, Oo. ang point lang natin, kanya-kanyang expertise. Correct. Ngayon, kapag ka hindi na ilagay ang tamang mga tao doon, dyan nagkakaroon ng kabuluhan. Nadadama yung iba, Oo. di ba? Oo. Anyway, Kaya nga bantayan po, diba, natin. Si Secretary Vince Dizon, ang sabi niya po, ang kanyang top priority is to cleanse the organization within. Kasi dyan po yan eh. Dahil alam nyo naman, may mga institusyon dyan na, di ba? So, ang gusto niya pong mangyari, cleanse from within, and then next, fix what's already broken. Okay, so, Yun po naman ang pangako niya. yan, Okay. good luck po. Maraming Thank you, good luck para ma'am. sa inyo. Oo. Thank you. Maraming salamat po, Sir Robert and Ma'am Doris. God bless you po. Yan, Thank mabuhay you ang po. DBM. Si Yusek Gades Hope Libiran ng DBM.